Samantala, isinusulong ni ACT-CIS Representative Erwin Tulfo na ibasura ang Oil Deregulation Law. Mula nang ipasa ito ilang dekada na ang nakalipas, ibinigay na sa malalaking kumpanya ng langis ang kapangyarihan na magdikta ng presyo sa produktong petrolyo. Subalit ilang dekada na rin na nagpapahirap sa maraming sektor ang pag-atras abante ng presyo ng langis. Para sa detalye, nagbabalik si Criza Lopez. Halatang-halata po, Ginoong Speaker, ang sabwatan ng mga dambuhalang kumpanya na ito dahil pag nagtaas na sila ng presyo ay pare-pareho po ang halaga. Itinutulak ni ACT-CIS Representative Erwin Tulfo ang pagbasura ng Republic Act No. 8479 o ang Oil Deregulation Law. Sa ilalim kasi ng batas na ito, pinahihintulutan ang mga kumpanya ng langis na magdikta kung magkano ang babayaran ng mga consumer maging ang pagtaas nito. Ayon kay Congressman Tulfo, hindi na raw ito nakatutulong sa mga mahihirap na Pilipino. Unang nasa kamay ng pamahalaan ang pagdedesisyon sa pagtatalaga ng presyo ng produkto, ngunit sa paniniwalang mas makatutulong sa mga Pilipino, ibinigay ang kapangyarihan sa mga pribadong sektor ng langis na magdesisyon sa pagpepresyo nito. Lang po ang taong bayan o naonse ika nga sa kalye sa pagpasa ng batas na ito dahil pinaniwala tayo noon na magpapababa ng presyo ang mga kumpanya ng langis pag hindi na raw po hawak o kontrolado ng pamahalaan ang pagpepresyo sa produkto ng petrolyo. Ito'y sa gitna ng patuloy din na pagtaas ng mga produktong langis sa bansa. Nagsasabwatan umano ang mga malalaking kumpanya kung ilang piso ang itataas ng langis. Dahil sa halip na magpababa ng presyo, nag-uusap-usap po ngayon ang malalaking kumpanya ng langis kung gaano kalaki at magkano ang itataas nila linggo-linggo. Hiniling din ni Tulfo ang pagsuporta ng kasamahan niya sa Kongreso sa agarang pagbasura ng naturang batas na nagpapahirap sa sektor ng transportasyon. Po dito, Ginoong Speaker, ako po at mga kasamahan ko sa ACT-CIS Party List, kasama po ang 2 pang district representatives, ay maghahain ng isang panukalang batas para ibasura na ng tuluyan ang Oil Deregulation Law at muling ibalik sa pamahalaan ang pagkontrol sa presyo ng produkto ng petrolyo sa ating bansa. Matatandaan na noong nakaraang linggo umabot sa 4 na piso ang itinaas ng presyo ng langis at ngayong linggo ay nagpatupad ng panibagong taas presyo sa naturang produkto. Ito rin ang matagal ng hiling ng mga transportation leader na bigyan ng agarang pansin ng pagtaas ng presyo ng langis. Ang sa atin ay hindi lamang langis ang pinagkukunan ng buwis ng pamahalaan, kundi mas maraming pinagkukunan ng buwis ang gobyerno. Kung saan nga ng sektor ng transportasyon, halos 6 na buwis ang binabayaran namin bukod doon sa taas ng presyo ng petrolyo. Nagsagawa rin ng inspeksyon ng mga mambabata sa NEPA Q-Mart at Commonwealth Market upang beripekahin ang mga presyo ng pangunahing bilihin, partikular ang bigas, sibuyas at iba pang commodities. Para sa URTV News, Criza Lopez, sumasaludo sa bawat Pilipino.